Tinatakot nga daw. Walang magawa or wala po siyang nagawa. So ito po ay mga komento ng Team Edu Community. Ang dami kong nababasa na unang-una sa lahat ay naaawa po talaga sila kay Edu. Which is ramdam naman po natin iyon kay Edu na awang-awa po siya sa kanyang beneficiaries. Gusto niyang matulungan ang kanyang beneficiaries. Pero ang problema, hindi lang po siya yung beneficiary ni Edu. Marami po sila. Kasi kung magfo-focus po si Edu sa kanya, so saan kukuha si Edu ng pang support? Ika nga ni Eds, inaamin niya maganda yung views, pero down naman daw po sa sponsors, which is totoo naman po. And then sa views naman daw din po, di naman po ganun kalaki yung kinikita po niya. Kaya minsan, kung nagbibigay daw po siya ng allowance kay Arjen, ay dinadagdagan po niya kasi alam niya sa sarili niya na kailangan nga po iyon ni Arjen. Kaya ang advice ni Eds na kung pwede, pakiusap niya kay Arjen na mag-switch ng kurso. Kung hindi po kaya, wag po nating pilitin. Kasi unang-una sa lahat, ang nakakaawa po dito is yung Good Samaritan na tumutulong. Yung gusto niya lamang po is tumulong sa pangangailangan. Hindi naman po inaako lahat ni Kalingap Edu kasi unang-una sa lahat, may magulang din po si Arjen. Para sa akin, Arjen, wag mong masamain kung ano yung mga advices sa'yo, which is yun naman po yung alam nilang ikakabuti mo. Wag mong ipilit kung hindi po talaga fit. Especially kung hindi fit sa pera. Kung kapos po talaga, pwede naman pong mag-shift or kumuha ng ibang kurso na kayang-kaya sa budget. Kung gusto mo talaga or ipagpipilitan mo yung kurso mo, pwede ka naman working student, 'di ba? Ganun na lang. So, ika nga po nila, tila'y tinatakot nga po. Yun na nga po, tinatakot nga daw po ni Arjen si Eds, kasi yun na nga po daw, ramdam po nila as viewers, di po natin alam dyan. Pagkos si Edu is may pusong soft-hearted po talaga si Eds. Mabilis lang po siyang ma-attach sa mga beneficiaries po niya.